Ma, nagpabautismo na po kami ni June. Ha? Opo, kanib na po kami ngayon sa MCGI. Bakit? Anong pumasok sa isip nyo at nag-iba pa kayo? Nung malaman kong naanib sila, nanghina talaga ako, nalungkot ako masyado kasi sabi ko, kawawa naman yung anak ko, mabait yun, napahamak ata. Halos araw-araw nananalangin ako kasi ang alam ko, Katoliko ang totoo. Ibalik niyo po si Louie sa Katoliko. Tapos nung pumunta siya ng Singapore, pinapunta niya ako, sabi ko nga, taktikan nga lang yun na pumunta ako doon, para maanib ako. Pero sabi ko, hindi nila ako mapapaanib. Pero sabi ko, pupunta ako na Singapore. Kasi nga gusto ko rin makalabas ng bansa. Pagdating ko doon, pagdating ko, may ginawa ng paraan si John. Ay, Mama, subukan ko lang po ito ha. Sige. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang ganda ng sagot ah. Ang alipin ay hindi dakila June, kaysa kanyang may iba ka pa bang ganito? Ang una pong naanib sa amin, yung anak kong si Louie, saka yung kanyang asawang si June. Ma, nagpabautismo na po kami ni June. Ha? Opo, kanib na po kami ngayon sa MCGI. Bakit? Anong pumasok sa isip nyo at nag-iba pa kayo? Nung malaman kong naanib sila, nanghina talaga ako, nalungkot ako masyado kasi sabi ko, kawawa naman yung anak ko, mabait yun, napahamak ata. Halos araw-araw nananalangin ako kasi ang alam ko, Katoliko ang totoo. Ibalik niyo po si Louie sa Katoliko. Tapos nung pumunta siya ng Singapore, pinapunta niya ako, sabi ko nga, taktikan nga lang yun na pumunta ako doon, para maanib ako. Pero sabi ko, hindi nila ako mapapaanib. Pero sabi ko, pupunta ako na Singapore. Kasi nga gusto ko rin makalabas ng bansa. Pagdating ko doon, pagdating ko, may ginawa ng paraan si John. Ay, Mama, subukan ko lang po ito ha. Sige. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo. Ang ganda ng sagot ah. Ang alipin ay hindi dakila June, kaysa kanyang may iba ka pa bang ganito? Salamat sa Diyos. Nagustuhan ni Mama. Kaysa nagsugo sa kanya. Nung kinabukasan, pumunta si Louie sa lokal. Ma, punta po akong lokal ngayon. Gusto mo po sumama? Sige, na makaalis man lang ng bahay. Antayin mo ako, magbibihis lang ako saglit. Sige po, Ma. Pagdating doon, may mga nanonood ng TV. Unang naririnig ko tungkol sa dila, may pinag-uusapan tungkol sa dila. Sabi ko, ang ganda naman ng napapakinggan kong ito. Ang dila pala, sabi ko, napakarumi, makasalanan. Tapos laging ganun ang ginagawa ni Louie, sinasama niya ako doon. Nung pinatuloy ko yung doktrina, kung matapos agad, ang ganda eh. 54 years na nandito ako sa Katoliko, hindi ko ito narinig ang mga napakinggan ko doon. Tapos, isang beses na pumunta ako doon, nandoon si Brad Ellis at si Brad Daniel. Tuwan-tuwa ako talaga, sobra. Dahil hinahangaan ko si Brad Daniel bilang broadcaster. Pati yung kapatid ko, maaga kaming nagigising, nakikinig lang kami ng balita na siya ang nagbabalita. Tapos nung nag-expo noon sa hotel, nagpaalam ako kay Brad Ellis. Pwede po ba akong umuwi muna sa amin na hindi pa nababautismuhan? Sinulatan po kasi ako ng asawa ko at may pinirmahan po siya na nagsasabing, kapag nagpabautismo ka dyan sa MCGI, bahala ka sa buhay mo. Wala ka nang sasagutin sa pamilyang ito dahil maghihiwalay tayo. Kaya yun, umuwi ako.
Pagdating ko doon sa airport pa lang, naku, pinag-uusig na nila ako, yung kapatid kong panganay, tapos yung asawa ko. Hanggang sa pagdating sa bahay, binigyan ko si Papa ng CD. Talagang galit na galit siya. Akala mo, madadaan mo ko sa pasidi-sidi mo? Pero nagpasensya lang ako, iyak lang ako nang iyak. Pero sabi ko, kailangan malakas talaga ako. Walang makakapigil sa akin sa aking pagbabautismo kahit na ano, kahit na sino. Sabi ko nga, hindi nila ako pwedeng iligtas. Ang Diyos ang magliligtas sa akin. Kaya nung bumalik ako sa Singapore, talagang nagpabautismo ako kaagad. Dahil sabi ko nga, gustong-gusto ko yung aral na naririnig ko sa iglesyang ito. Nabautismuhan po ako noong April 16, 2006. And after ng bautismo ko, nagdesisyon na ang anak ko na pauwiin muna ako para alalayan yung papa niya. Kasi nga, ganun ang nangyari. Sa aking pag-uwi, naging daan din yun ng Diyos para makapakinig hanggang sa maanib ang aking asawa. Sa awa tulong ng Diyos, nagpadoktrina siya at nabautismohan din siya noong 2007 January. Halos sunod-sunod na yun, 2007, April 16 din, nabautismohan yung anak ko, yung mga pamangking ko, at may mga kasama pa silang iba, kaya tuwang-tuwa ako. Awa tulong ng Diyos, sa 7 anak ko, 6 sa kanila nabautismohan na, pati 2 apo ko. Ang asawa ko nung maanib yun, talagang masigla siya sa pagdadalo, kahit na naka-oxygen, talagang dumadalo yun, ayaw niyang malate. Pero masaya kami sa ganung pangyayari. Dahil kahit kami rin ay nabibigyan din niya ng halimbawa na huwag kaming a-absent kahit na kung may sakit-sakit, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, dumalo ka pa rin at ang Diyos nandyan magpapagaling sa iyo. Masigla kaming nakapagpapatuloy. Salamat sa Diyos at sa aking mga naramdamang ito. Simula nung ako ipinanganak, ang masasabi ko lang, ito ang pinaka-the best na regalong ibinigay sa akin. Ang ako'y mapasok sa Iglesia ng Diyos. Ang awa mo't habag aming kaligtasan. Pasasalamat ay inaalay lamang sa'yo. Ako po si kapatid na Salve Obien Pante at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.